Yo, it's me, ABZ. So, if you still remember mga kaday, na ako'y vlog diri sa ako ang YT na it's all about flying sa Taiwan. And kung nangutana mo unsay update ato, actually nawad ako pag-asa. Kay since direct hiring man siya mga kaday, wala dayo na dawat ang inyuhang auntie. Yes, mga kaday. This is the frequently asked questions sa ako ang YouTube, sa ako ang TikTok, and even sa ako ang Facebook. So, answera nato isa-isa ang mga question nga nakita nako dito nga wala kay nako na replyan. So, again, ang mga hiring karon ang mga TFETP, ang Teach Taiwan, ang Phoenix, and daghan pay uban hiring karon dili lang pud sa Taiwan but of course pati sa Thailand, sa Vietnam ug uban pang mga parts sa Asia anong Taiwan. So sama sa akong giingon na sila good educational system, high health care, reasonable living cost. So, ganahan ko sa ilahang mga gina-offer in terms sa health and then good educational system. Kanang hanay na, okay na ang system. Igo na lang jud ka magtudlo. Munang isa sa pinaka gusto nako. So, pila daw ang ako ang nagastos. Ako ang nagastos is every document is 800 and then ang iyang assistance fee is 3,000 and then ang iyahang shipping fee is 350 kaya naman ko sa Mindanao and then na siya somewhere sa Luzon. Muhang CAV ang TOR, isa lang na siya so that is 800. Birth certificate na ako akong PSA, akong ipa-apostille, that is another 800. Magpakuan kag diploma, that is 800. NBI, 800. Pero actually mga kaday, kanang diploma, dili na siya appeal sa requirements. Kaya tulo lang man jud ang requirements. Ang CAV ang TOR, NBI, and then imo ang birth certificate. Pag teko kanang regular lang imo ang ipaano mga kaday, that is 800. Pero kung gusto ko magpa-expedite, that is 1,2. Pero as far as I remember mga kaday, kanang expedite dili dayon na nila ginahatag unless kung ang imuhang flight is karon dayon or mga pila ka days dayon. Pagdugay pa imong mga plano like nagaplano pa lang jud ka that is 800. Ay nangutana pod sila if ma-expire ba daw ang apostille. Yes, mga kaday, ma-expire siya once ma-expire imong PRC ID. Ako nagpa-appeal lang po ko PRC ID na ako, akong ipa-apostille lang akong akong ID. And then, ang ako ang ID, ma-expire na siya 2025 yata to. So, since ma-expire siya 2025, of course, dili na pud mo magamit ang imong gipa-apostille. Mag-usab na pud ka og process. So, mo na, dapat imo siyang i-process, layo pa ang expiration sa imong passport, expiration sa imong ID, ug imong NBI. Pero imong birth certificate, pwede dili na ka makuha kay, of course, dili man siya na ma-expire unless ikaw ang ma-expire, di ba? So, mo to siya nga ako ang mga kuan, mga pangutana nga, ma-expire ba daw ang katong imuhang gipa-process nga documents? Yes, ma-expire siya. Once ma-expire po ang imuhang document na gipa-apostille. If nagamit na nimo imuhang CAV sa laing school or country, pwede ba gihapon ka to ang gamiton sa Taiwan or sa pag-apply nimo sa Taiwan? Kung ihatag sa imuha, sa imuhang previous school ang imuhang mga documents, then pwede nimo siya gamiton. Depende man gud pud na siya sa school mga kaday if dawaton to nila or dili. So if nakita nila nga okay nagamit nimo sa kuan and then wala pa siya na expire, okay pa imong documents, then dawaton kayo na nila mga kaday. So dili ta dapat ma-worry ana as long as gina-renew na to tong ID, gina-renew na to tong lisensya, then we are capable para mag-teach jud mga kaday. Kay we are eligible. Yes, mga kaday. Next question is, need bang experience? And then, ang yung experience is BPO or VA siya. So, actually, wala man gi-emphasize dito nga naka-experience. Kadalasan nilang ginapangita is native speaker. Pero, in terms sa experience, mga kaday, as long as kabalo ka mag-in-English, magka-communicate ka using the language, then, pwede kay ka mag-apply. Maski guwa ka experience. As long as nga, ikaw educational graduate ka, na kay unit sa teaching, then pwede kay ka mag-apply.
And nakita po nako na siya nga advantage mga kaday if nakatry kag kanang online teaching bitaw. Sa mga gusto mag-apply, advantage jud kaayo ang mga naka-online teaching kay ngano man ana mo'y idea sa culture nila, ana mo'y idea kung unsay flow sa ilahang klase, unsay flow sa ilang lesson. Then, sayo na lang kayo para sa inyo ang mag-apply sa other countries. Since online man po ang interview, online ang demonstration, online ang self-introduction, then kamo ang mas advantage jud kaayo ani. Dili kami nga naa sa field. You know what I'm saying? So mas advantage sa inyo. Bitaw na katong akong isa ka kauban, akong gina-advise iya na, ma'am, nice jud kay na imong experience sa pagtudlo nimo sa Japan, sa pagtudlo nimo sa kanang 5-1 talk ba na siya. Nice kay na siya na experience pag mag-apply ka abroad. Kaya nga naman, na naka-experience, na naka-idea kung unsay flow sa ilahang education there. So, kabalo na ka unsay flow, kabalo na ka unsay mga culture nila, kabalo na ka sa kinaiya nila, kay na naka-experience. Experience is the best teacher, jud mga kaday. Other question is, content pag-resign sa DepEd. Actually, mga kaday, wala ko'y content nga ni-resign ko sa DepEd. Kay tungod hantud karon na paghihapon ko sa DepEd, nagatudlo gihapon ko sa DepEd, under gihapon ko sa DepEd, wala ko ni-resign og padayon kay ang akong gibuhatan ni mga kaday. Apply ko sa other country while nagatudlo ko sa DepEd. Ngano man, once manggod mo resign ka, sa ngalan na mo resign ka, dili na kadayon agad-agad makabalik. Ya dili pa jud ka sure nga madawat ka sa imong gi-applyan. So akong gibuhat nag-apply ko well na paghihapon ko sa DepEd. So, kay nag-apply man ko well na pa ko sa DepEd, niya wala man ko dayon hire dito sa gawas, nagyapon ko sa DepEd card. So wala ko'y content mga kaday nga nag-resign ko sa DepEd. Isa sa reason ani mga kaday is na ako'y nakitang advantage and disadvantage sa pagtudlo sa gawas o sa pagstay sa ako ang stable nga work karon. Mga advantage is kato akong gi-mention kaganina, okay ang ilahang system, good educational system, and then high healthcare, and then reasonable living cost, barato lang dito, mura ra gyapon kag nasa Pilipinas, yan dako imong sweldo. However, mga kadayers, akong nakita na disadvantage is dili ka stable dito. Unlike sa DepEd, di ba, we are stable, regular na ta. Dili ta basta-basta madispatch siya unless na kay mabuhat nga dautan sa imuhang kinabuhi nga magpakaulaw sa unsa man ang imuhang profession karon. So isa sa nakita nako na disadvantage mga kaday is every year hiring sila. 'Di ba? Sa inyo nakita every year makita ninyo hiring na po ng Taiwan, hiring na po ng kuan. Kay tungod yearly na sila assessment. Sumura na siya og COT sa ato diri sa DepEd nga. Every year gyud gina-assess sila. Unya ginahatulan sila if dawaton pa ba sila or i-refer sila sa laing school. So muna akong another adjustment na pod. So nakita na ko siya nga disadvantage kay tungod dili ka regular sa imong ginakastayhan nga school. Meaning, na tendency na maski pag mapamahal ka na nga school, kung dili na kanila dawaton, then goodbye na pud ka sa ilaha. Mag-apply na pud ka sa laing school. Siyempre, ginahinay ni muglaw ang isa ka, ginahinay ni dawat, and then, isa lang ka na, lahi na pud ka na school. Anong anak bitaw, no permanent address ka, ning ana nga level mga kaday. So, kaya nakita man ako siya nga disadvantage, medyo na turn off ko. So, wala ko nag-apply, pero wala ko nag-ingon mga kaday nga undangon ninyo yung pag-apply. Kay nindot yun dito apod sa gawas tungod sa ilang mga offers, mga benefits, and all. Ana lang yun kay naasa ko ang problema. No? So, kung sa inyo kung gusto kayo ng mga abroad, try it. Especially katong wala pa nakasulod sa DepEd. I encourage you mga kaday nga sudli na ninyo nga butang samtang bata pa mo. Next is, unsang agency daw ko nagpa-authenticate sa akong mga documents. Actually, mga kaday, dili siya agency. I don't know if agency ba siya. Basta page lang siya sa Facebook. Nakita na ako ni siya sa TikTok. And then, contact lang po na ako ni siya. Siyempre, mahadlok man ta scam, no? Good thing about ani niya na tao, mga kaday, is kanang gina-process niya una bago ka mo bayad. Then, pag okay na ang documents, picture na niya, okay na, gi-authorize mo siya, siya yung mag-process and all, and then, mobalik siya, picturean niya, ipakita niya sa imuha, and then, dala pa ka magbayad sa iya. Pangalan ato na Facebook, mga kaday, is si Maria Donita. Pakita na ko sa inyo, dali kaning nasa kilid. Mo na siya. Siya akong gi-contact, kami ang nag-contact kanay.
Thank you so much para ani siya nakuan. Siya ang ako ang tulay para makuha nako tong mga apostille nako na documents. Nakapit na pud ma-expire pero of course mga kaday I will try gihapon na mag-apply abroad but for now ginapangita pa jud nako kung unsa jud akong gusto. Next is need ba daw mag-upload og self-introduction or demonstration sa YouTube channel. Actually mga kaday, ang kanimong gud sa pag mag-apply ka especially TF-ETP naaman ka dito is at introduction and then demo. So, ang uban man good is, ang ilang ginapangayo is link lang. Muna akong ginabuhat, gina-upload na ako sa YouTube or gina-upload na ako sa akong Google Drive. And then, kato na link, mo to ang akong i-share dito sa Pikas or i-share na ako sa kung asa ko nag-apply para makita nila. Medyo stricto ang TF-ETP sa application nila sa mga teachers. Unlike sa Teach Taiwan and other nga website, okay lang, chill lang. Pero maulog ito, wala ko gi-contact. Pero ang TF-ETP, nag-contact sila, naka-schedule mig interview, and then gi-contact ko nila tong ako ang tong gi-reference na ako sa ako ang application. Contact niya akong kauban. Nag-answeran nga survey ang ako ang kauban. Last question is, pwede ba ka magtudlo maski gahi ang imong major, dili ka major in English, for example, Filipino major ka, MAPE teacher ka, or lain imong major, ESP ba ka, aral pan ba ka? Yes, mga kaday. Maski unsa pa imong major, as long as you can speak the English language. Kay mao man gyud ang ilahang ginapangita, fluent ka sa English. And then, share lang pud nako sa inyo mga kaday, no. Last part naman jud siya na question. I-share lang pud nako during sa interview nako, kay nag-interview man gyud no. Unya karon ang pangutana sa ako dito is more on about sa ilahang culture. Na ba ko idea sa ilang culture and about sa mga strategy if ever nga ang bata is dili ka dayon kabalo kung unsa ang imuhang ipasabot, gipasabot, unsa ang imuhang strategy para makasabot ang bata sa imong ginaistorya or ma-apply nimo ang English language. And then, unsaon nimo pag-connect ang English language sa ilahang culture? Unsaon nimo pag-connect imong culture sa ihang culture? Advantage kayo siya sa mga nanay experience sa pagtudlo og online class. Advantage kayo siya kay nasa idea na kung saan niya pag-deliver ang iyang lesson, kung saan niya pag-connect ang culture sa pikas sa culture nimo. Since kato man iyang mga pangutana niya, wala man ko'y idea bahin anak, wala like ko'y experience sa pagtudlo dito sa gawas niya. Maayo gyud kayo mga kaday if magbuhat mo ka ng some research gani about sa ilahang culture. Mao gyud na ilahang number one. Culture, ilahang education, ilahang system dito sa gawas kay kadalasan moro gyud na ilang pangutana. And then ang mga strategies in teaching English. Kung saan mo ma-deliver og tarong ang imong lesson using the English language. So, that would be all mga kaday. Thank you so much for watching today's video and I hope nakatawa akong mga answer sa pagtubag sa inyong mga pangutana. So, thank you so much. Love lots. Bye!